Magandang araw Pilipinas! Namaskar India. Ito na nga guys, ang kaduktong ng video natin kahapon. Dapat kaduktong na to noon. Kaya lang guys, sobrang pagod na talaga ako. Kaya sabi ko, hanggang 14 minutes lang ang kaya kong ibigay sa inyo. At ito na nga guys, ang reaksyon ng aking mga in-laws. Pero guys, quick background lang. May idea na nga sila na nagparetoke ako dahil nahuli nga ako nung nakaraan. Tapos sabihin ko sa inyo yung naging reaction nila talaga nung nalaman nila na nagparetoke ako. Dahil nga ang aking videographer na si Aditya ay napakabagal maglakad ay hindi niya na na-capture yung moment kung saan si Adu ay mabilis tumakbo sa tito niya at nung kukunin naman siya ng lola niya ay nagiiyak na naman. Tignan niyo nga ang lola niya na nagrereklamo dahil nga daw ay sabi niya sa amin, kaya siguro sa tito pumupunta kasi ako sobrang itim ko. Itong bata na to gusto niya yung mga kakulay niya lang sabi. Dalawa nga lang silang nagsundo sa amin dahil yung lola at papa ni Adi ay nasa bahay. Palagi naman yan sila mami ang sumusundo sa amin kasi guys, kailangan kami sunduin dahil walang taxi na gustong dumaan dun sa daan namin dahil alam nyo naman, ang bahay namin ay nasa gitna ng bukid. Ay hindi guys, mansion pala, dapat mansion. Ang mansion namin guys ay nasa gitna pala ng bukid guys. Okay guys, so for reaction naman ng mga in-laws ko, pagka dumadating kami guys, ang nayayakap ko lang talaga ay ang nanay ni Adi at yung ate niya. Pero ang ate niya ay nasa Mumbai nga, which is pupuntahan namin one of these days. Tapos yung kuya niya, ang kaya ko lang gawin ay mag-hi, ganyan lang guys. Tapos sa papa niya ay maghahawakan ko lang yung paa. Hindi nga katulad sa ibang Pilipina na medyo modern na yung family nila. Yung mga family ko ay hindi pa sila ganun ka-modern pero open-minded sila. Talaga kasi guys, conservative pa tong pamilya ni Adi. Kaya nga guys, mapapansin nyo, yung papa ni Adi, hindi kami pwedeng mag-eye to eye contact. Medyo awkward guys. Actually, meron silang paniniwala dito na dapat hindi ako nagpapakita ng mukha nga eh. Yung diba may mga Pilipina na nakabalot yung ulo nila pagkaharap yung father-in-law nila, dapat ganun din ako. Pero guys, medyo accepted na nga nila na foreigner ako, so wala nang kaso yun. At syempre guys, ito ang pinaka-paborito ko dito sa India, ang unlimited fresh fruits. Kita nyo yun guys, meron nga silang lychee dito at super mura lang na mahirap hanapin sa Pilipinas. Kaya pag andito ako sa India guys, talagang sinusulit yung pagkakataon na kumain ng prutas. Kasi sa Pilipinas, although ngayon lagi na kami nag-i-invest sa prutas kasi nga, alam nyo na, para hindi kami magkasakit, iwas cancer. Pero talaga dito, talagang unlimited kasi nga sobrang mura. At pag nakita nyo na nga guys ang bukiran, ay alam nyo na ang meaning. Malapit na tayo dito sa mansion namin. Mansion. Guys, tatawagin ko talaga tong mansion kasi ito ay, alam nyo na, ito lang naman ang aming, alam nyo, tinitirhan. And alam nyo na, kahit hindi siya ganun kaganda, ganun kalaki, tinuturing namin mansion. Diba, alam nyo naman sa probinsya, ganun, diba? Pag magbabarkada kayo, mansion tawag nyo. At napansin ko nga, ang aming community ay lumalaki na talaga. Nakita nyo yan guys, yung harang na yan, sobrang laki, diba? Mayroong mayaman na Indian na nakabili ng napakalaking lupa, guys. Tapos, binakuran niya, kapitbahay namin siya. Aantayin ko nga guys kung anong gagawin niya dyan, kung gaano kalaking bayang gagawin nila dyan kasi sobrang laki ng bakod. Tapos guys, alam nyo ba na dito, diba yan palayan yan, nagulat ako na meron na palang malaking bahay. Ito guys, may malaking bahay na dun sa kanto. Alam nyo yung kanto na yan, yung nililikuan namin, nagulat ako in 3 months lang kami nawala dito, nabuo na yung bahay nila. Sobrang bilis ng paggawa at napakalaki ng bahay guys. Parang nagugunita ako talaga guys na purong mga may kaya yung titira dito sa sa lugar na to kasi guys, hindi style apartment yung mga bahay. As in kasi dun sa tinira namin luma guys, magkakatabi mga apartment style. Dito guys, talagang malalaking bahay sila, ang bobongga. Tapos guys, ito pa nga ang chismis. Yung harapan namin guys, na sa may balcony namin, ay hindi na siya empty. At ito nga guys, meron ng bahay sa harapan namin. Within 3 months, natapos nila yan. Tignan nyo naman itsura guys. Ako'y gulat na gulat. Dahil nga guys, yung magandang view ay natatakpan na. Nung una namin binili tong lupa na to guys, maraming nagko-comment sa YouTube channel namin na bakit dyan kayo bumili ng lupa, eh wala naman nakatira dyan, nasa gitna kayo ng bukid. Eh lagi ko naman sinasabi na magiging community din to. At ayan nga guys, hindi kami nagkamali dahil unti-unti na siya nagiging community, parami yung mga bahay. Ang swerte lang namin guys dahil sobrang liit ng presyo nung nabili namin yung lupa na to. Kaya ang laki ng lupa namin yan, nagpranam muna ako sa papa ni Adi. Tapos sinanap niya yung apo niya agad. So kasi ngayon guys, sobrang
sobrang doble, triple na yung presyo ng lupa dito. Dahil nga ito guys ay sobrang lapit talaga sa airport guys. Kitang-kita nyo guys, yung lolo ni Ado ay kinuha agad siya. So, hindi pa nila masyado napapansin yung mukha ko dahil syempre guys, ay sobrang nalilibang andyan yung apo nila. So, mamaya sasabihin ko sa inyo yung mga reaction nila. Tapos guys, kung napansin nyo, merong matanda dun sa may balcony. Nakita nyo ba? Yung matanda na yun guys ay yung lola nga ni Adi. So, meaning siya, lola sa tuhod ni Adu. Ganun guys. Kasi lola na siya ni Adi. So, basta lola ni Adu. Ganun guys. Sobrang tanda niya na. So, andito siya sa amin. Dito siya muna nakatira. Ayan. Yan si Nani. Yan si Nani guys. Sobrang yan. Sabi sa akin ni Adi, dati daw masungit yan. Pero sa akin guys, sobrang bait. Alam niyo ba, pag dumadating yan, binibigyan ako ng pera. Kahit hindi ako nanghihingi guys. Tapos binibigyan niya ako ng ginto. Binigyan ako ng ginto niyan. Kaya yung asawa niya, siya yung dati guys, yung namatay, yung umuwi kami sa Pilipinas nung buntis ako. Tapos ilang linggo lang namatay siya. Sobrang lungkot namin yun. Dapat dun din sila titira sa amin sa apartment. Pero nung nawala nga yun guys, kinailangan umuwi ng lola ni Adi doon sa probinsya. At ngayon nga lang siya nagbalik dito sa amin. At dito nga muna daw siya sa ranchi dahil nga na-enjoy niya yung buhay dito guys. At konting update nga guys, ang AC namin ay gumagana pa. Ang problema naman guys, may AC kami pero yung kuryente, dahil nga guys, nagbabagyo-bagyo na at nakita niyo naman yung mga poste ng kuryente dito ay literal na kawayan, ay hindi kinakaya yung voltage ng AC. Meron kaming 3 or 4 na AC dito sa buong bahay. Pero guys, hindi namin ginagamit kasi nga mahina yung kuryente. Dumating nga kami dito guys ng mga 7 or 8 AM ng umaga at natulog din kami agad. Tapos nung mga alas 2 na guys, ginising kami nila mami para sabay-sabay na kaming kumain dito sa may lamesa. Papansin nyo nga guys na si mami ay nag-aahahin. Ganyan kasi talaga dito guys, yung mga nanay talagang sobrang maalaga nila. Pati nga ako guys, pinagsisilbihan niya. Pero in reality guys, dapat ako ang magsisilbi sa kanilang lahat. Kasi ganoon naman talaga yung tradisyon dito, lalo na sa mga Hindu. Pero dito yun sa part namin na iba't ibang klase pa rin yung mga Hindu guys, sa tandaan niyo yan. So, ito ay based sa pamilya namin, sa mga sinasabi lang ng mother-in-law ko. Disclaimer kasi nagtatampo yung aking mga ate na nakapag-asawa din ng Indian kasi minsan daw nalalahat ko, which is my mistake naman yun guys. So hindi, yung lahat ng sinasabi ko ay depende lang sa pamilya namin. At ito nga guys, si Adu ay kumakain na siya ng mutton curry at sinasanay ko na rin talaga siyang kumain ng Indian food para hindi kami magkakaproblema katulad ko nung una ko dito nagkakaproblema. At nagustuhan niya naman at umiiyak pa nga guys pagka di ko sinusubuan. At habang kumakain nga kami, sabi ng biyanan ko guys ay ang ganda daw ng ilong ko ngayon, mas bumagay daw kasi nga daw mas nagbuka akong Indian kasi nga daw yung kulang na lang sa akin yung ilong ko nga kasi nga guys, 'di ba, pagka daw Indian matangos ilong, galing sa kanya yun guys ha. Tapos yung mga bayaw tsaka father-in-law naman guys, wala naman silang comment kasi nga hindi naman nila ako pwedeng tignan, hindi nga kami pwedeng mag eye to eye so bawal sila magsalita about sa akin. Actually nga dati guys, sa panahon, basta yung mga panahon pa dati, bawal din nilang banggitin yung pangalan ko kasi nga parang disrespect sa akin yun. Pero guys, medyo modern na nga sila. So, ito lang yung mga bagay na hindi nila masyado, hindi ganun ka-open. So, expect nyo guys na may mga bagay na hindi pwedeng gawin ng mga in-laws ko, lalo na sa pagbablog ko. Medyo limit lang kasi nga, ito ay conservative family pa rin and hindi siya katulad ng ibang mga nagbablog na very open na yung mga in-laws natin. Pero as much as possible, ay alam nyo na, magbablog ako. Pero medyo limit lang guys sa pagpapakita sa kanila. Pero aware naman sila sa mga chinichismis ko kasi alam naman nila na chinichismis ko yung mga nakukulture shock ako. Dati pa sa YouTube guys, ang mother-in-law ko nga ang nagpupush para nga daw yung kinikita ko sa ito guys, hindi tayo impokrita. Sinasabi talaga ng binan ko na mag-vlog pa nga daw ako para daw mababawasan yung stress ng anak niya sa kita. Ganun guys. Kaya nga wala rin siyang kontra sa akin magtrabaho para nga daw natutulungan yung anak niya sa gastos. Yun yung point niya guys. Kaya okay lang sa kanya magbablog-vlog ako. Alam niya yung mga sinasabi ko. Alam niya yung minsan naiinis ako sa vlog kasi nga push din siya guys. Push din siya kasi pinagkakakitaan din namin mag-asawa at the same time. Nakakatulong talaga sa pamilya and nakikita niya naman guys na yung parang nababawasan may pressure ng anak niya kasi nga nakakatulong ako kahit papaano sa gastos namin. At ito nga guys, dahil nga mabagyo-bagyo ay ang sarap dito guys, mahangin. So yan, mukbang si Ado ng saging. Ang lakas kumain ng saging guys. So abangan niyo yung vlog namin bukas guys. Marami tayong vlog. May darating guys. Ano to guys? Basta about to dun sa mapapangasawa ng kuya ni Adi, darating dito yung potential na girl. So, i-chismis ko sa inyo bukas. So, abangan nyo yung vlog ko bukas.